And good evening and happy Sabbath everyone. Sana po ay na-bless tayo ngayong week na ito kahit punong-puno ng pag-travel and um, yung mga galing sa survival camp, hopefully nakarating sila sa kanilang mga tahanan na ligtas at maayos at punong-puno ng bagong leksyon sa kanilang mga buhay. So this Sabbath evening, we will be tackling about the use of remedies, particularly natural remedies. So this time, I am hoping that those lessons that we had before in our life, especially of health, will be reminded of us once again. And sana the moment na remind tayo, the more na naisa sa buhay natin. So basically, this topic is actually a reminder for me as well. Ito po ay matatagpuan sa chapter 17 of the book ng Ministry of Healing. So dito po sa pagtatalakay ng diseases, sabi po dito una, disease never comes without a cause. Sabi po sa Proverbs, the curse causeless shall not come. So the study of diseases from cause to effect is very important. Ano pong sabi dito? Understand how lifestyle and natural laws impact the health. And at the same time, to prevent and recover from illness is by cooperating with nature and divine principle. So, we as mothers actually was called to even study the anatomy and physiology, not because it is a requirement of the school, but because it is needed in preserving our health. Why do we need to understand the natural laws? Because disease comes when we disobey the natural laws. We are fearfully and wonderfully made at ang bawat laws na nakalagay sa ating mga katawan, bawat sistema na nakalagay dito, kapag atin po itong disturb, that's where disease are coming in. And at the same time, our lifestyle, is our lifestyle good enough to prevent us from getting sick, or it's our lifestyle that is causing our illnesses? Kasi dito po sa uh, using remedies, ascertaining the cause is very much important. Minsan kasi, kapag hindi mo nakita yung tunay na cause ng sakit na yon, you will only deal with the effect. And we continue to deal with the effect without realizing the real cause of it will not heal us completely. Kasi para kang kuan lang, para kang sa grass pa ay we are just cutting para lang tayong nagka-cut ng mga nagsushoot na, but we are not really going on to the real root of the diseases. Wherein kapag yun yung natanggal, na it may variate in a different way, ay yun naman pala ang rason para manatili po tayong malusog. It also shows here that the laws of health is just like the laws, God's plan of salvation. First is we need to be justified in the natural sin. It is represented by cleansing. What do you cleanse? We will cleanse the effect, but at the same time, we will go dig deeper from the cause of it so that the cleansing is sure. And then at the same time, it doesn't mean that when you're already cleansed, when you're already justified, we are free to commit sin again. So, hindi po ganon. Which is karamihang nangyayari na sa mga naka-cleansing. They were thinking na, patapos na ba ang 10 days? Pwede na ba akong kumain ng ganito, ganyan? But supposed to be, kapag tayo ay na-ascertain natin yung cause, after being healed, it is our responsibility to live a clean life. And yun yung sanctification naman doon sa spiritual side. In the spiritual side, it is also beginning to live a lifestyle that is not in contrary with the laws of health.
and having a lifestyle that will make a more smoother the work of how God had made us. So dito po, it says here that prevention is better than cure, which is right, and we can prevent actually diseases by proper lifestyle. And then we need to cooperate with the divine principle. You know why? Because even drinking water is hard to do without God's help and strength to remind us. Minsan nakakalimutan na natin yon. Next, sometimes the cause of disease is due to inherited tendencies. Um, Kaya lumabas yung tinatawag na uh, gene theory, which is lumabas ito nung na-study yung tinatawag na DNA. What is DNA? Ito kasi yung namamana natin from our parents. Kaya nga po, we are having DNA test kapag hindi tayo sure kung nanay ba talaga natin yon o tatay natin yon. Pero dito naman, though we may suffer from the consequences of our parental habits or lifestyle. But then, it doesn't mean na uh, meron sila pa rin yung responsible sa mga lahat ng sakit na meron tayo. Kasi as far as genetics is concerned, the only genetic diseases that is true is those congenital diseases. Meaning to say, bata ka pa lang, when you were born, andun na sa'yo. When you were screened, those sickness is already there. So, is it that when we are born, are we already having high blood pressure or do we already have diabetes? Because if you were born without it, meaning to say hindi yan genetics, meaning to say you had acquired that because of your own uh, choice of lifestyle. But then uh, ang isa kasi is we're not only inheriting the weak genes of our parents. So, say for example, nasa iyo nga yung congenital diseases na yon. Actually, what's more uh, dangerous is we also inherit the habits that they have, the lifestyle that they usually have. So, most likely kapag may cancer yung nanay mo, pati ikaw nagkakaroon na rin ng cancer. Bakit? Kung ano yung lifestyle ng magulang mo, halimbawa siya ay natutulog ng late, kumakain ng hindi tama, hindi rin nag-exercise. So, most likely, nasa iyo din yung diseases na yon. So, we may have the consequences from our parental habits, but we have our personal choice, our personal responsibility to learn and live differently. So, meron yung mga tao na even though their genes ay maraming mga sakit, ang mga magulang, ang mga ninuno, but when they learn how to change their lifestyle, they can have a different life. And that is a choice. That is a personal choice. Kapag nagpupuyat ka, hindi kasalanan ng lolo mo, ng mga ninuno mo. Kasi that's your choice. And we need to have a personal choice on how we eat, on how we drink, on how we dress, and how we work. Kasi po, we may come to a point that it becomes harmful when we are eating not in accordance to the laws of health. Then we are causing diseases. When we are drinking things that God forbid us to drink, then we are actually contradicting the laws of health, which can cause diseases. The way we dress, kaya nga po ang dress dapat is not something that will just give you a better look, but actually it's something that will give you a better health. Kasi when we dress just for looks, but not for health, ito yung sinasabing tiis ganda. Well, it's supposed to be, it should not. Dapat when we dress, it may be modest to glorify God, but at the same time, uh,
respecting also that this body is the temple of the Holy Ghost and that it should be respected kasi we are wonderfully and fearfully made. We should rest that we are not only glorifying ourselves, but especially we glorify the God who made it by taking care of our health in the process of dressing and working habits. Sometimes we are grudge with a lot of needs, kaya nga sabi na magsimple ka ng buhay, simple din problema mo. Pero dahil komplikado yung buhay natin, komplikado rin yung mga problema, mas marami tayong mga iniisip. So, ang dami nating overtime, but at the same time, nagagrudge din yung ating mga kalusugan. Our health is being sacrificed in the process. Kaya, pasalamat nga tayo kasi sabi niya sa Bible, the truth shall set us free. So when we know about a simple and healthy lifestyle already, we will be able to avoid those unnecessary wants, unnecessary things in life that will burden us more than giving us relief. And then the worst thing is sometimes we misattribute our illness to God instead of realizing the choices that we have. Why do we have those sicknesses? Sometimes sabi natin, Panginoon, bakit ganito? Pero wala namang ginawa ang Panginoon sa'yo. Ang ginawa ng Panginoon nga ay binigay niya yung mga laws of health for you to take care of yourself. But then, at the end of the day, when we are sick, we tend to blame Him instead of asking forgiveness for the wrong choices we have made that cause us our diseases. So, ito po yung karaniwang nangyayari. Pero on the other side, when we are sick, kapag mahina tayo, it is actually the perfect time to come to God and confess and surrender everything to Him kasi wala ka naman ng choice. And only Him can give you the strength to live a better life afterwards. And it's only Him who can heal you. So, yun po ang ating cause of diseases. We may have the weak genes, we may inherited the weak genes, but it's still our lifestyle that will pulls the trigger. Meron mang bala doon sa baril, pero hindi naman puputok yun kapag hindi rin natin pinul yung trigger, which is dahil sa ating mga lifestyle. So, alam niyo ba na nung sinabi ng Panginoon na the body's design and function ay fearfully and wonderfully made. At ito yung kung yung moral law ay sinulat ng Panginoon ng kanyang sariling finger on the Mount of Sinai. Our body was made by the finger of God. Imagine how God created men in His own image na hindi na nga niya sinabing dapat magkaroon ng tao by His word alone. No, hindi. Bawat himaymay na meron tayo, God had designed it perfectly. So, and this body's design that God had made and its function, and He gave life to it. Alam niyo po, when we will go in harmony with our body systems, magkakaroon tayo ng mas magandang kalusugan. Kakaroon tayo ng mas magandang kalakasan. But then, we tend to overuse this body and we tend to abuse the organs that leads to breakdown. So, dahil hindi na nila nakakayanan, halimbawa yung liver natin, ang dami nating pinapasok na bad, so hindi na niya nasasala lahat ng mga dumi doon, he tends to break down also. Ang ating pancreas, dahil kain tayo ng kain ng kain, pagod na siya sa pag-release ng insulin hanggang to the point na hindi na niya kayang mag-release. And nature's response to abuse are usually fever, sickness, so as healing attempts. Ganito kasi yon. Our body has the capacity to heal itself and we praise God for that. But then when something else had done through it, halimbawa inabuso natin yung katawan natin, so the nature tends to respond as well. So yung mga fever, yung mga pag-cough,
yung mga sickness na meron tayo, ay respond lang yon ng nature ng ating katawan para ma-heal siya. So, bakit nagkakaroon ng fever? Anong nangyayari sa loob ng katawan? It's like this. Kumbaga, yung normal fever ito, when something wrong, when infections comes into our body, our if a phagocytes yan ng ating katawan, yung infection na yon, itatry niyang i-stop yung stranger na yon. So, i-cover up niya. But the moment ng kanyang phagocytes doon sa infections, tataas ngayon ang ating soldier, which is the white blood cells, tataas ang white blood cells. So, sa kanyang phagocytes, yun yung nagkukos ng fever. Kaya dati, kapag may fever ako, parang feeling ko, may sakit talaga ako. Pero, later on, when I learned about this, I realized that fevers are helping. So, kapag nagre-response yung katawan mo against something that is bad, that is actually a good point. Why? Meaning to say, nagre-respond siya naturally. Kaysa yung nakikita nyo yung mga bata. May mga bata na kapag na-immunize, because that's a strange thing that is coming to their body, they tend to heat up, nagkakaroon sila ng fever. That is actually a normal response supposed to be. Pero yung mga hindi na nagre-response, wala na, nakiki-join na lang sa kung anong ibig sabihin yung kanilang immune system ay hindi na ganun lumalaban. So, ito rin, yung pag-hatching. Linalabas kasi ng katawan natin yung mga dumi na pumasok or pinasok natin. So, ang ating katawan ay lumalaban. Ang galing ng Panginoon no, na ginawa niya itong katawan na to heal itself, but giving the right condition so that it will be healed. Kasi when we will also give the wrong conditions dito sa ating katawan, the response will be natural. Magiging bad din yung response niya sa atin. So, next, the principle of cause and effect in health. Bakit kailangang i-identify and remove the cause of sickness? Because ang mangyayari niyan, kaya nga as medical missionaries, we are giving them health lectures for them to realize the bad things that they had done. Why? Because when you realize the reason why you are getting sick, ang mangyayari is you will try to avoid it. Pero when you do not know, you will just tend to heal the effects na nakikita mo. Pero not really the cause. Kailangan yun sabihin. Kasi sasabihin sa'yo ng pasyente mo, kahit na nagamot mo siya, bakit bumabalik? He needs to understand or she needs to understand that his personal choice is also the reason why bumabalik yung sakit na yun. Kasi kapag tinanggal natin yung cause, ang mangyayari niyan, matatanggal din yung epekto. So, kailangan nating i-educate yung ating mga patients to know how to live in a way that it is in accordance with the principles of health. Otherwise, kahit anong gamot mo dyan, kahit maggastos pa yan ng bilyon, when he will still go back to the habits that is causing him to have those diseases, it actually will cause him more, and babalik at babalik lang din yung sakit. So, identification of diseases, if you will be able to explain it anatomically in the physiology of the disease that they have, it would be better. But then, yung pinaka-shortcut siguro dito is we will read the counsels of diet and food, the laws governing the mind as well. Kasi when we know the general principles and laws of health, we'll be able also to tell them na ito yung nababiolate natin and we need to avoid this. Pero most likely, don't only give some avoid kasi magsasawa yung pasyente. What we need also to do is to give them another remedies. Kumbaga, if we will avoid this, anong ipapalit? Nang sa gayon ay yung adjustment nila towards a healthy living will be better. Kasi when we will only say bawal, hindi nila mamahalin yung laws ng kalusugan. Pero kapag bibigyan natin sila ng kapalit na much better than what they already have, then it will be a better adjustment for them. Kasi not everyone can adjust directly doon sa best na options.
We need to adjust in accord sa kakayahan din ng katawan na mag-adjust sa mga sakit, especially galing sila sa mga sakit na malalala. And then avoid quick fixes with harmful medications. Usually pag masakit ang ulo mo, gamot agad, kahit nga walang prescription. Samantalang, ang rason pala kung bakit sumasakit yung ulo mo is just kulang lang pala sa tubig, napuyat ka, pero sa halip na bigyan mo yung katawan mo ng kakulangan na yon, we tend to have feeling natin kapag uminom tayo ng gamot, mawawala yon. Pero the damage is there, and taking those medicines can only give us immediate relief but not actually giving us the solutions to the sickness. And then, cooperation with the body's healing process. So, after, halimbawa, nagkasakit ka, ginamot ka, you had the hydro, you had the natural therapies, you had the juices, kumain ka ng tama. So, when your body goes back into normal, we need to cooperate still with the body's healing process. Kasi, kailangan nating panatilihin yung kondisyon na maganda nang sa gayon, yung paghealing din ng ating katawan ay tuloy-tuloy. Minsan, kapag nagkakaroon na ng mga healing crisis during the process of healing, nagsasawa na tayo, ayoko na, ang tagal-tagal naman. Pero hindi ba natin inisip na those diseases comes not just in a day. Those diseases comes, lalo na yung mga fatal diseases, comes dahil buong lifestyle natin, mali yung pamumuhay natin. Pero we want an immediate result, wherein it's only the miracle of God can do it, pero even God doesn't permit it kapag hindi mo ina-ascertain yung cause, kapag wala tayong plano na tanggalin yung mga nagrason kung bakit tayo nagkakasakit. Kasi even in the Bible, it says to the woman na who commit adultery is, go and sin no more. Yes, you are pardoned, but go and sin no more. Hindi niya sinabi, sige, magpakasasa ka pa sa kasalanan. So, educating patients from cause to effect is really very important so that they will know why. And then, kapag kasi nakaka-realize din tayo ng mali, doon tayo napapaisip na mali pala ito, no? So, sa halip na gagastos pa tayo ng bagay na ikakasama ng ating kalusugan, yung gagastusin na natin is yun ng bagay na magbibigay sa atin ng kalusugan. Maggagastos ka rin lang ng mahal, maggastos ka na lang ng tama na gaganda pa sa iyong katawan. Kasi meron kaming pasyente dati, dito rin, car tower siya. And then, when I asked him how old he is, he said that he is only 46 years old. Tapos yung anak niya is only 6 years old. And then, medyo complicated na kasi yung kanyang sakit. Pero by God's grace, he was able to be healed. And then, sabi ko, if you have the means, sa halip na yung bilhin mo ay yung mga bagay na makakasama sa kalusugan mo, magbili ka na ng mga prutas na hindi namin nabibili bilang mga mahihirap. Magbili ka na ng mga gulay. Doon mo na ibuhos yung kung anong meron ka. Kasi it's something that will give you strength. It will aid your health at the same time. And then hindi ka yung gastos mo doon, makikita mo nasulit talaga. Hindi nawala lang, and at the same time nakakontribute siya para ikaw ay lumakas at magawa mo yung mga trabaho na kailangan mong gawin, na yung utak mo ay klaro, yung katawan mo ay walang iniindang mga sakit. The role of diet in healing. Ang pinaka-common na source of illness is actually overeating. Gaya nga po ng ulcer, di ba? I was once had an ulcer, peptic ulcer. Tapos na-realize ko when I was studying this, kasi it came to a point na when I was in college, namimilipit yan sa sakit, yung tiyan ko, and pinupunta ko yung sarili ko sa hospital. Tapos pagpunta ko doon, tuturukan lang ako ng pain reliever. And then, magiging okay na. Pero hindi ko nare-realize na yung rason pala kung bakit ako nagkakaroon ng peptic ulcer is, ang hilig ko kasi magmerienda, ang hilig kong mag-snitch ng pagkain. And then, until I had this Lay Institute on Health Training, yung sa Light, na
pinabasa sa akin na kailangan ng sistema mong mag-rest ng about 4 to 5 hours bago kumain ulit. Nang sa gayon ay madadigest yung pagkain. Yun actually yung naka-heal ng aking ulcer. Yun yung nagbigay sa akin ng kagalingan. So, up to this time, hindi ko na nararamdaman yung paghapdi ng tiyan. And then, ang pangit pa noon, kapag nagugutom ka, hindi na tiyan yung sumasakit sa'yo, ulo pa nga. Pero this time, when I had learned about this and was able to apply right there, nung nasa training ako, ang naging merienda ko lang in between meals is water. It was the one who healed it. So, when we will go with the laws of health, ang mangyayari kasi, makikikooperate din yung katawan mo. But, if you will go against it, then he will continue to fight with you. So, ang recommendation actually sa akin ng doctors noon is I need to eat every 2 hours na kahit konti-konti lang. Pero it did not help. Why? Sumasakit pa rin. Bakit? Nakita ko na kapag we are eating not in proper time, so kapag nag-produce na ng acid yung ating tiyan para pantunaw doon, tapos ang mangyayari tuloy, kapag kumain pa ulit tayo, panibagong process na naman pala. So, yung hindi pa tunaw na kinain natin from first, will just stay in the stomach kasi nga may bagong bukas. So, pag bukas niya, bagong secretion ulit, bagong labas ulit ng pantunaw. So, sa sobrang pantunaw na ilalabas na, yung acidity ay mas lang tumataas at yung hindi natunaw, yun yung nagpo-ferment na nagko-cause ng acidity. So, kaya nga sabi niya dito, overeating as a common source of illness. And then, kaya nga, we are recommended to fast and have a light fruit diet as a natural remedy. Kaya, ang fasting is healing kasi nagkakaroon ng time na mag-rest yung sistema mo sa loob ng katawan. And the moment na nagre-rest siya, that's the time na nakaka-recover siya. Pero kapag palagi siyang ginagamit, wala siyang choice. Magtatrabaho siya talaga hanggang sa masira siya. And then, light fruit diets are also recommended kapag meron tayong mga sakit. Bakit po? Kapag mabigat ang katawan mo at bibigyan mo pa ng pabigat sa loob, ang mangyayari kasi noon, hirap din siya. Pero kapag aalalayan mo sa bigat na kanyang dinadala, then it will continue to heal. Self-denial and moderation as paths to recovery. Alam mo yan, yung pagdi-deny sa ating sarili. At moderation in all things. Kasi temperance is actually moderation in the things that it's good. Kasi hindi ibig sabihin na dahil maganda yan, sige kain ako, lamon ako. And actually removing something that is bad. Kapag bad yan, wag na. Bad na nga eh. So kapag good, moderate lang. And when it's bad, ang gagawin, humingi na tayo ng tulong sa Panginoon, especially when we're struggling, when we are used to it, to stop it already in our life. For we cannot do this by ourselves. It's only by the grace of Christ that we'll be able to accomplish these things. Next, rest and change of environment. Overwork and mental strain as health destroyers. So, alam nyo ba, nasabi rin sa Ministry of Healing doon sa next chapter na papag-aralan natin next week. Mayroon tayong tinatawag na mind cure. Kasi 9 out of 10 diseases are aggravated by the mind. Kapag magulo ang utak mo, stress ka, actually mas ikaw yung may sakit. Pero kapag ikaw yung taong relax lang, chill-chill lang, kahit pa siguro cancer na ang sakit mo, mas madaling ma-heal. Kasi you have the merry heart, the good like a medicine. Pag overwork din naman, ang dami mong iniisip, ano nangyayari, hindi ka rin nakakatulog. So kapag hindi ka nakakatulog, nade-dehydrate ka, yung immunity ng katawan mo, bumababa din. Kapag di ka nakakatulog, alam mo yon, yung utak mo, namamatay yung mga selula sa loob ng utak, so para ka lang din naglasing.
and mental strain as health destroyers. That's why we are advised to actually trust in God. Trust in everything. Okay ang nasa harapan mo o mapamali, have the trust that God will work all things together for our good. Yun yung advantage sana natin bilang mga Kristiyano because we have someone to trust too. Pero minsan mas nagtatrust pa tayo sa ating kapwa mga tao. We tend to share our problem to our friends and families more than sharing it first to God. Kasi when we cried to God of the problems that we had, mas magiging cheerful tayo sa pag-share. And sometimes, when we cry to God, we will realize that it's not only other people's mistakes that is causing us those mental strain, but mostly it's ours also. So, yung overwork. Bakit? Sa sobrang iniisip natin, sobrang overwork, wala nang time para mag-rest yung utak mo. And sometimes, even the worship at home is being neglected because of working too much. Ang dami natin gustong habulin sa ating mga trabaho, pero bukas may hahabulin ka ulit. Pero when we will try to regulate all the things that we are doing, hindi naman hindi tayo magiging goal-oriented. Pero, yung goal sana natin ay kapatas lang sa alam natin kaya nating abutin, yung attainable lang sa atin. Hindi yung kailangan pa nating magpuyat, kailangan pa nating mag-isip ng ganun-ganun, sobra-sobra. So to the point na yung buong laman ng utak mo ay yun na lang mga ginagawa mo. So there is an importance of rest, simplicity, and nature therapy. Paano yung important ng rest? Ano yung kailangang mag-rest? Sabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shalt thou labor and do all thy work. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. Bakit dinesign ng Panginoon na ganyan? Because we need to rest. Siya yung manufacturer natin. He said the rest one in a day. So meron pong sample na nabanggit si Kuya Ray noon, yung sinabihan niya na 7 weeks kayong 7 days in a week kayong nagtatrabaho, mahirap pa rin kayo. Itry nyo kayang spend yung Sabbath with the Lord. So, pero magiging mahirap pa rin kayo. Sabi niya. Magiging mahirap din pala. Ang kagandahan lang, parehas lang yung effect ng 7 days at saka yung 6 days na working. Pero, parehas yung effect. Pero nakarest ka ng Sabado. Meaning to say, may oras na nag-rest yung utak mo. At ang ka-fellowship mo ay ang Panginoon. And then, there's also a time of rest in our daily basis. Yun ay yung evening. We need to rest at night. Kasi, isa ito sa when we will disobey it, what happens is, hindi lang tayo nadidehydrate dahil sa puyat, at the same time, nasisira din yung mga selula ng ating mga utak. Kaya nga, kapag puyat ka tapos nagbasa ka, ang hirap intindihin. Bakit nasisira din kasi sila. And then, the stomach needs to rest as well. Kaya nga yung proper interval of eating should be respected kasi may natural laws yan na when we go against it, ang nangyayari, mas lalo pa tayong nagkakasakit kaysa nahi-heal. Simplicity. Bakit kinakailangan ng simplicity? Kapag, just like what I told a while ago, when your life is simple, your problem is simple, and you only need to do a simple task to address it. Pero kapag komplikado ang mga buhay mo, komplikado rin problema mo, kailangan mong magpakahirap to work hard. Nang sa gayon, you will be able to cope up with the luxuries that you have. So simplicity is actually, ito yung nakikita ko actually real na luxury kasi hindi mo kailangan maghirap ng sobra-sobra just for something na hindi naman importante. Basta kumakain ka, nagdadamit ka, nakakashare ka, nakakatulog. That's it. Nagagawa mo yung responsibilidad na ina-ask sa'yo ng Panginoon, then let it that be. And nature therapy. Iba kasi ang hangin. Yung hangin kasi sa nature is very pure na madaling pumasok sa ating system. And it's clean. The moment na nandun ka, kagaya nitong nasa pictures na to, the moment na nandun ka sa bundok, Blue Mountain pa yan,
So, yung air na nakikuha natin doon, yung energy na napoproduce na as compared with the air that we can have in the cities is far uh, higher than this energy that we can take from the air from the city. Kapag nasa nature ka, it is actually 18 times yung energy na makukuha natin. And that is why when we will take a look at the parents na nandoon sa countryside as compared with the parents na nandito sa syudad, ang nangyayari po kung titingnan mo sa lakas, sa strength, the parents in the countryside are more stronger. Why? They have the exercise in their garden, they have the proper air, and their life is very simple. So, their body cooperates as well. So, ito yung nature therapy. Kaya kapag naguguluhan ka, you're thinking too much, sabi ng mind, character, and personality is stop to think. Ang pinakamagandang gawin, go to the nature. And the more you behold the wondrous creations of God in the nature, dito mo makikita, ang simple pala ng problema ko kasi itong nature na to, they can work naturally and is still giving you some advantages like proper air. Tapos tayo kung problemahin natin yung mga bagay-bagay ay napaka-komplikado. So, nag-overthink tayo. Gaya nung nangyari doon sa night walk activities doon sa survival. Ang nangyari doon is, sabi, pag nailawan ka, tumigil ka lang. Ang nangyari sa mga campers is, takot na sila mailawan. So, nag-overthink sila. Napakasimple naman ng kan. So, dito sa nature therapy is actually napakaganda. Kapag nagugulumihanan ka, akyat ka sa bundok. Anong advantage meron ka? Naka-exercise ka, naka-sightseeing ka, yung greens ay relaxing kasi din sa ating mga mata. And at the same time, you can have your meditation with God, where it can also relieve the stresses from inside you. Kasi ito rin takbuhan ko nung na-depress ako sa nature. And then I learned later on how nature helps us, how water helps the depressed by hot and cold bath. And then Dr. Sunshine, bakit? Dr. Sunshine is giving us kino-convert niya ang ating mga cholesterol into vitamin D. And when this vitamin D goes to our pineal mind, it gives us serotonin hormone, which is the happy hormone. So, masayang buhay lang. Kahit anong problema sa harap, masaya ka lang, kalmado ka lang. And then, with that serotonin hormone, when we close our light during the night and windows open, pasok ang air, ano mangyayari? That serotonin will be converted into melatonin hormone. Kaya ang sarap-sarap ng tulog natin. That is life. That is yung napaka-luxurious na buhay. Bakit? Yung hindi ka struggle sa pagtulog, natutulog ka kasi yun yung nagiging nature ng katawan mo, hindi ka nag-iisip ng sobra kasi pinag-pray mo na bahala ng Panginoon. And then activities like walking in the woods, sunlight, and fresh air for restoration. Yan ang sabi ko, when we are in the woods, meron tayong nakukuhang enerhiya. Bakit? Yung amoy ng mga pines, especially in mountain province kasi may mga pine trees doon. Yung amoy kasi, yung hangin are giving us relief more than we can take sa mga artificials. And then sunlight. Kaya nang in-explain ko, we can have the vitamin D, which is tumutulong sa ating calcium production as well. And then, vitamin D is also anti-cancer. Imagine, sa halip na bumili ka dun sa butika ng mga vitamin D, painit ka na lang. Tapos, you will, pag pinagpawisan ka, nakaka-detoxify ka, and fresh air for restoration. Ang air, alam ko, I was able to explain it a while ago, the difference between yung air na common lang in the city than the air that we can take from nature, which is 18 times more and far better. And the more oxygen we take in, the more carbon dioxide we breath out. Yun naman. Pero kapag wala tayong proper oxygen, yung nagiging waste product is lactic acid, uric acid, kaya ang sakit ng ating mga kasukasuan, ang sakit ng ating mga arthritis. Bakit? Kulang na yan sa fresh air at sa walking. Next,
Heaven's blessing, proper use of water for internal and external healing. So, yung water, pag inom pa lang, nakakagamot na, nakakaganda na. So, hindi mo na kailangan ng hydrating. Kapag maganda yung water level ng katawan mo, hindi mo na kailangan mag-lotion, di nakakatipid pa. And then, drinking water freely and using water treatments. Ano po yung mga water treatments? Ito po yung tinatawag na hydrotherapy. And yung mga anak ko, doon sila nasanay to have, kung hindi natural herbs, juices, and massage, hydrotherapy lang, hanggang dun lang. And which is, mas free, mas hindi ako ginagastusan. Yung panggastos ko sana sa mga ganun, nagagamit ko na in our ministry. So, laking katipiran ang tubig. And then, we need to take note that we are made up of 80% water. Our brain is 70% water ang ating body. Check me if I'm wrong, you can check it. Ang ating cell din, almost 70 to 80. And then our brain ay ganun din. So, 85%. So, if we will not take in water, saan tayo kukuha? Wala naman tayong drum sa katawan. So, we need to be in a habit na palaging umiinom ng tubig. Palaging nagha-hydrate. Kasi kapag hydrated tayo, gumaganda ang kutis mo. Ay di, hindi ka na, kahit di ka na mag-lotion, okay yung kutis mo. Ano pa? When we are hydrated, maganda rin yung ibang parte ng buong katawan mo. Tubig lang ito kung tutuusin, pero napakaganda ng kaya niyang ibigay. Na kahit dito nga lang tayo sa water magsimula on a healthy habits, ay napakagandang bagay na po ito. And then, hindi rin malapot ang dugo mo kasi may proper water ka. So yun, bakit natin kailangan nito? Kasi kailangan natin ng tubig sa katawan as part of our body. Yun yung natural sa ating katawan. And then, bakit araw-araw? Kasi nga, wala naman tayong drum sa loob ng katawan na pupunuin sana natin, oh, this is for 1 week. Wala naman. So, we have to do it regularly. So, water is a heaven's blessing. So, napakaswerte na yung mga tao. Kaya nga, kahit yung negative ions, mas nakukuha natin yun sa mga waterfalls or sa tabi ng dagat. Importance of exercise in activity. Ano kasi ang law of action? Disuse leads to decay. Kapag tumigil na tayo sa pag-a-action, humihina na rin tayo. Pero the more kasi na nag-exercise tayo, doon na-strengthen yung mga muscles natin. Doon, the moment na nag-exercise ka, mas lalo kang lumalakas. Pero the moment na you start to decline from doing actions, mas lalo kang mamamatay. Yan, exercise aids circulation, detox, and mental health. Kapag nag-exercise tayo, umiinit yung katawan natin. Dahil pare-parehas yung init ng katawan natin, ang nangyayari, yung pagtakbo ng dugo sa bawat himaymay ng ating katawan ay napakaganda. So, dito, pare-realize nyo, kapag umagang-umaga, pagtingin mo sa iyong kamay, di ba? Halimbawa, yung malamig na part ng year, pagtingin mo sa kamay mo, putlang-putla, pero mag-jogging ka. Pag jogging mo, dahil uminit ang katawan mo, yung dugo mo, pupunta na sa mga himaymay ng katawan. Kapag nakakapunta sila doon nagkakaroon ng distribution of nutrients, and at the same time, nagdi-detox, kaya ka pinapawisan din at the same time. Nadi-detox ka rin dahil may blood doon sa mga lugar na kinakailangan siya. Pero kapag hindi ka nag-exercise, tapos pangit pa ng pananamit mo, hindi na warm equally yung iyong katawan, so yung pag-flow din ng ating blood ay hindi rin maganda. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, perfect health comes from perfect circulation, and we need to abide in that. Kakaroon din ng detoxification. Kapag nag-exercise ka, itong si liver ay nagiging masaya, kaya mas nagkakaroon siya ng strength to detoxify, nagpapalabas ng mga dumi sa ating katawan. And at the same time, yung mental health natin, when we are in active exercise, ang nangyayari kasi nakakalimutan mo yung mga bagay na kailangan mong ma-stress. Kasi at that very moment, ang kailangan mo ay relieving.
ma-relieve. At nakaka-relieve ang mag-exercise. Kaya nga, doon sa aming school dati, ang recommended, ay, which is yun yung nakita kong perfect na schedule ng klase. Kasi in the morning, after worship, after personal devotion, we have the group devotional that is seeking God's first. And then, work ed namin yan from 8 to 11. 8, 9, 10, 11. So we have almost 4 hours exercise doon sa magro-rotate kami in a different workstation, either in the garden, paggawa ng fertilizer, or sa baking, or sa kitchen, or sa construction. So ma-rotate kami noon. 4 hours yung work education namin. And then kapag kasi nag-exercise ka, after mong pagpawisan and you will read the word, which is hapon naman yung klase namin, mas madali siyang intindihin. Kasi klaro yung utak mo, yung katawan mo ay na-refresh, parang na-refresh yung kanyang strength. So, mas madali ang pag-unawa sa mga binabasa natin. And then, walking and outdoor labor as medicine. When we do walking, dahil gumagalaw ka, lumalakas ka, di ba? Kapag tayo naman ay nagatrabaho, apart from having a walking exercise, may na-accomplish tayo. At kapag may na-accomplish ka, masaya yung utak mo. Pag masaya yung utak mo, sumusunod din yung katawan mo. Kasi sabi nga niya, a merry heart doeth good like a medicine. The broken spirit, right? The bones. Anong nagagawa ng satisfactions, nagagawa ng positive emotions sa ating katawan? Apart from the serotonin hormones, ay kapag kasi negative, nagpapalabas ka ng maraming adrenaline hormone. Ngayon, ano yung adrenaline hormone? Ito yung tinatawag na kapag may aso, supposed to be ay tatakbo ka. Sila dun. Tatakbo ka, tapos yung bilis na hindi mo kayang takbuhin ay natatakbo mo na mabilis. Pero kapag depressed ka, papalabas ka pa rin ng same na hormone, pero hindi ka naman tumakbo, hindi ka naman tumalon, so hindi siya lumalabas. Yun yung nagko-cause tuloy ng too much vasoconstriction sa ating mga veins. So dahil too much yung vasoconstriction na iipit, hindi maganda yung flow ng ating katawan. So yung ating pag-walk, gumaganda yung pare-parehas kasi yung temperature ng katawan mo kapag nag-walking ka, nag-exercise ka, umiinit ka. So kapag umiinit ka, yung pag-flow ng dugo mo ay maganda rin. Unlike kapag nakaupo ka lang dyan, minsan linalamig na yung mga paa mo, linalamig na yung mga kamay mo, kailangan lang pala nating mag-exercise. Next, mental and emotional aspects. The imagination and will in healing. Kapag iniisip mo na magagamot ka talaga. Pero kapag iisip mo pa lang ay dehado ka na at wala ka ng pag-asa, talagang wala ka ng pag-asa. Kaya nga hindi maganda na yung mga words natin kapag tayo kumakausap sa mga may sakit ay discouraging kasi yung willpower nila madi-discourage din. And then at the same time, mag-i-imagine na sila ng too much na hindi naman pala yun yung real na condition ng katawan. Na marami pa sana silang pag-asa, kailangan lang nilang mag-abide sa laws ng kalusugan. Dangers of self-focus and inactivity. Alam niyo yung mga depressed, actually, they are more focused on themselves. Palagi nilang iniisip na sila lang yung lugi, sila yung kinawawa. Nawawala sa isip nila na even them ay nakakasakit din naman. Na even them, may reason din naman kung bakit sila nasasaktan. Na the moment na hindi mo na-realize yun, focus ka lang, ako kasi kawawa ka talaga. At sa pag-iisip na ganon, ang nangyayari tuloy, sa halip na makaisip tayo ng mga mas magandang paraan for healing, hindi na, nakafocus ka na lang, nakawawa ka, doon ka na lang, nagmumukmuk, which is naging ganyan din ako dati, and it did not help me.
The moment na nagmumukmuk ako, yun yung panahon na mas marami pa akong iniisip. At mas marami kang iniisip, yun na yung nag-i-stress sa'yo, hindi pa nga nangyayari, nai-stress ka na. And ito rin, inactivity. Kapag katulad nitong nasa picture na palagi tayong nood, higa. Tapos, ang pinaka-exercise natin ay magpindot ng remote. Ayun na yung, yan ay napakalaking factor para tayo humina. At mas lalo pang, ang tawag nito, mas lalo pa tayong magkakasakit. Kasi imagine, no, especially girls, kapag nanood ang mga ladies, usually drama yan. So kapag nai-stress yung bida, pati sila nai-stress, wala naman silang kinalaman sa bida. Kasi yung movies na yun, kumikita lang. Pero sila, na umiiyak na sa hindi naman problema, supposed to be, ang nangyayari tuloy sila na yung nagkakaproblema. So, we need to guard the avenues of the soul. Manunood ka rin lang yung bagay na magbibigay sa'yo ng strength, magbibigay sa'yo ng sigla, tapos yung magagamit mo na kapag may mga tao ring nasa ganong sitwasyon, sa halip na mawawalan sila ng pag-asa, ay ikaw yung magbibigay. So, yung mga inspirational, motivational movies are really good as well. Light, useful work to engage body and mind. So, kapag tingin mo mahina ka, pero yung utak mo ay malakas ang willpower mo. So, hindi ako mahina, kailangan kong mag-start. At alam nyo yung mga nagiging case ng mga nahawakan na ng mga stroke patient, usually kasi baldado na, wala nang nagagalaw. Pero yung isang pasyente na nakita ko yung willpower, sabi niya, itong finger ko lang yung gumagalaw dito na sa half body kasi hindi na nagalaw. Pero yung finger niya nagalaw pa rin. So if this one finger ay gumagalaw, igalawin ko na. So he starts from just moving his finger. Pag dahil palagi niyang ginagawa kahit nahihirapan siya, hanggang sa nagalaw na niya yung buong mga fingers niya, hanggang sa mga buong kamay na, at yung bawat joint sa kanyang katawan, he started to move it. Doon siya nag-heal. Kaya ngayon, kahit matanda na siya, kung akyatan sa bundok, mas malakas pa rin siya kaysa sa mga karaniwang mga matatanda. Kasi when we start to stop moving, ay nako, pati we start to overthink kasi hindi ka na nagmo-move. So yung na-activate na yung overthinking mo. Mas lalo tayong nagkakasakit kasi 9 out of 10 diseases is aggravated by the mind. Kaya let's start to move and let's start to live. Kapag feeling mo malungkot ka, that's actually the perfect time to go out and walk, especially to the nature. Kasi yung sceneries ay green, nagbibigay din yun ng relaxation sa ating mga mata. Practical application and lifestyle change. Regular outdoor exercise over passive treatments. Sa halip na sa passive treatments lang tayo, let's help ourselves by doing some exercise. So, yung simple changes ng lifestyle na hindi siya kasi magiging responsibility sana, kundi magiging kasanayan lang sa buhay na kapag hindi ka nag-exercise, kulang yung araw mo, pag di ka nakalanghap ng magandang hangin, di ka nainitan, yung mafe-feel mo na kulang. So, it will be a part of us, yung pag-change ng lifestyle sana. And if we are happy doing it, additional pa kasi yun doon sa healing mo. Kasi, marerelax yung utak mo when you are happy. Kaysa yung napipilitan ka lang. Water, gaya ng sabi ko, parte yan ng katawan mo. So, kailangan mo i-recharge palagi. Kung yung cellphone na may battery, palobat pa lang, china-charge na natin, tayo din sana. Kasi may tubig ang katawan natin eh. So, kailangan mo ring i-recharge kapag wala na. Hindi yung kapag uhaw na uhaw ka na lang, tsaka kaiinom ng tubig. Kundi, dapat palagi mo ring china-charge. Kung gaano ka nag-aalala na malulobat yung cellphone mo, ganon din sana yung pag-aalala na malulobat yung water content ng katawan mo. So, next is exercise and moderation and everything. Temperance in eating, drinking, working will help us a lot. Kumbaga,
in other term dito sa temperance is magsimple ka ng buhay, simpleng responsibilidad. Simple rin yung problema mo, so you don't need to overwork too much. Kasi we can help other people naman in some ways na i-educate na lang natin sila kaysa yung bigyan sila ng pwede pa nilang pagkaproblemahan. Avoiding dependence on medicine when lifestyle changes are the remedy. Kasi I'm not saying that medicines are bad, pero kung may better ka na mas maganda kang remedyo and it only goes with your lifestyle, ba't ka pagagastos ng napakaraming medicine? Well, in fact, hindi naman we will have synthetic medicine, we need also to deal with its side effects pa. So, but kung meron ka namang kagamutan na walang side effects, why not do it? Just like this one. So, itong godly trust, open air, daily exercise, sunshine, proper rest, lots of water, always temperate, and nutrition. Kapag ini-enjoy natin yung lifestyle na ganito, di masaya buhay mo at simple pa. So, for our conclusion, sabi niya, health is a gift that requires cooperation with God's law. Bakit? Kasi ang manufacturer natin is God and He knows what is best for us. The laws of health that was given to us from His Word are a great principles that we have that can also set us free from having something unnecessarily. Next, personal responsibility. Kung ano kasing ginawa mo sa sarili mo, responsibilidad mo yon, choice mo yon. Hindi ka pwedeng magsabi, kaya ako nagkasakit kasi ganito sila eh. Hindi pwede kasi may choice ka. Self-discipline and trust in nature's healing. Self-discipline, kasi alam na natin, the moment na nalaman natin yung mga cause ng diseases, doon tayo madidisiplina na ito pala yung rason di iwasan ko na lang. Ito na lang gawin ko yung mas mabuti. Next, trust in nature's healing. Bakit? Kasi sabi niya, it is God's healing approved. So, dito sa nature's healing kasi is they are just instruments that God can use, simple remedies that God can use, but actually the healing comes from God. And the moment we have this godly trust, yung ating mga iniisip na mga problema, bawas ang stress mo, masaya ka pa. So, anong nangyayari doon is mas complete yung healing natin. And I'm encouraging everyone not to stop changing kasi even small changes can lead to significant healing. Napakahalaga. Akala natin tubig lang yan, inom lang ng tubig, pero it changes us a lot. Napakaraming beneficyo niyan sa katawan na usually hindi natin nare-realize, pero makakatipid ka na ng lotion kasi hindi na dry yung skin mo. So marami tayong, which is alam ko na since God recommended this, we will have more advantage of it. And remember, health is wealth. Kaya nga yung mga walang sakit ay mayaman. Bakit? Kasi hindi nagagastos pa ng napakaraming surgery, napakaraming operation na pwede namang ma-avoid. And you can use those monies that you'll be able to save to educate others as well and share the truth that had set us free. So this is the chapter 17 from the book of Ministry of Healing. Sana ay na-bless tayong lahat and mas mai-enjoy pa natin yung buhay na binigay ng Panginoon sa atin. Di tayo stress because we have Him and we have His every word to guide us in our daily life. Yun lang po, and happy Sabbath to everyone. Whoever wants to add on, I would be happy for it. Kasi I know, kahit nga sa isang teksto lang ng Bible, there's a lot of thought that God may impresses differently. So God bless and stay happy, for God wants you to be happy.